Ako si Police Major Retired Arturo Omega, Scout Ranger Class 14, 1971. So siguro sir sa class 14, ilan na lang kayong active po? Sa ngayon, si General De Leon lang ang kontak ko sa class 14, pero marami pa rin kaming kasamahan sa Army. Kasi kami, PC kami noong araw. Nagkuha kami ng Scout Ranger kasi mayroong ganito pa nga ang nangyari. Unang taon, 1971, na mag-take sana kami ng Scout Ranger sa Tanay, Rizal. Hindi kami pinapasok ni General Elito noong araw, siyang commander ng Scout Ranger. Dahil bawal daw ang mga ibang unit, PC kasi kami noong araw, bawal daw ang ibang unit, kailangan puro Army lang ang magkuha ng Scout Ranger. Pero pagkatapos ng isang taon, sinubukan na naman namin uli pumili ang unit commander namin sa Malacanang noong araw. Kasi ang unit mo ay dati? Dati akong Presidential Guard Battalion under ni General Ver noong araw. General Vier? Oh, General Ver. Fabian Vier? Fabian Ver. Time ng President? Time ni President Marcos. Ferdinand Marcos Sr. Pinadala kami para mag-training sa Tanay. Pero noong unang subok namin, hindi kami pinayagan ni General Elito na siyang commander noon ng Philippine Army. Sabi, hindi pwede ang mga ibang unit. Pero sinabi sa amin, bumalik muna kayo. So, after 1 year, sinubukan namin uli, nag-organize, naghanap ng Presidential Guard ng mga kung sinong gustong mag-volunteer, mag-training ng Scout Ranger. So, isa ako. Sa team namin, sa Presidential Guard, 7 lang kami. Ang team leader namin, si Lieutenant Ricardo De Leon, na ngayon ay NICA Director. O, ako, si Tusi pa kami noong araw. Si Tusi Abalos, si Tusi Layugan, si Tusi Espuso, si Tusi Lapitan, si Tusi Aligado. 7 kami. Ang team leader namin, si Lieutenant De Leon, Ricardo De Leon noong araw. Ngayon, habang nandoon na kami sa Tanay, training, pagkatapos ng training namin, lahat ng ang test mission namin, doon kami sa San Mariano, Isabela, at Tumawini. Doon, sa test mission namin, sa Mampalad, nagkaroon kami ng encounter doon sa San Mariano, sa isang lugar doon San Mariano, hindi ko na matandaan dahil sobrang tagal na naging wounded ang isa sa mga team leader ng team namin. Isang team leader na si dati former Captain Bernedo, Philippine Army, na umagang-umaga nagpatrolya kami, 3 teams under yung isang team kay Captain Bernedo, isang team kay Lieutenant De Leon, kami na, tapos yung isang team kay General Matabalaw. 3 kami. 3 team kami nagpatrolya, umaga na yun. Pagdating namin doon sa
liblib na lugar na pauwi na kami sa command post mga around 6 Mga around 6. AM na umaga. Sa pag-akyat ng parang hill lang naman kunti, tapos may bahay sa likod, likod ng hill, nandoon na pala ang mga kalaban ng mga NPA doon sa bahay na yun, nag-almusal. Bigla kaming dumaan. Ang team ni Captain Bernedo, ang lead team namin, kami sa gitna dahil tapos may isa pang team sa likod under ni Matabalaw. Tapos, nung pag-akyat ni Bernedo sa Captain Bernedo pa noon, pag-akyat niya doon sa ganyan na doon sa medyo bulubundukin ng konti, high ground, biglang pinaputukan siya ng mga nag-almusal na mga kalaban. NPA. Mabuti na lang, siya talaga ang target dahil siya ang team leader doon. Ang team leader naman ang inuuna nila noong araw eh. Paano nila ma-identify, sir? Kasi ang team, di ba, mayroong position tayo. Ang position natin, may lead scout, guide, team leader. Ang team leader talaga ang tinira. Si Captain Bernedo pa noon. Pagtira sa kanya, dapaan lahat ng grupo. Sumigaw yung kabady ni Bernedo na, "Sir, may tama." Sabi, "Sir, may tama." Yun pala, tinamaan na si Bernedo. Mabuti na lang, ang nakasib sa kanya, sa buhay niya, yung isang Armalite niya, yung service, habang nagaganyan, tinamaan yung Armalite, tumagos doon sa malapit sa puso niya, pero may lighter pala doon sa bulsa niya. Doon sa lighter, tumama yung pinaka-islag. Doon lang, hindi na tumagos. Kaya sinib si Captain Bernedo ng kanyang lighter noon. Kaya iba rin yung nagsisigarilyo kay nagkasib ng buhay. Yun na. Tapos, sabi, tumawag kami ng rescue. Dumating helicopter, na-evacuate namin si Captain Bernedo sa hospital sa Isabela. Then, balik na kami sa kampo. Hindi na namin nahabol yung bumaril eh. Basta isang bala lang, isang putok lang ang Tapos, nag-maneuver yung isang team sa taas, wala na, hindi na maabutan. Yun, after that, wala na. Bumalik na kami sa Tanay, yung test mission namin, tapos na, back to unit na. Noong time na yan, sir, gaano kakapal, 1970s, ang mga kalaban noon? Marami pa. Talagang makapal na makapal dahil kasi sa test mission namin na yun, after na dumating kami sa kampo namin, yung mga residente ng Tumawini, kasi nasa bundok yun eh, isang lugar na ganyan. Yung sa bundok ng Tumawini, sabi niya, "Sir, nung pumunta kayo doon, lahat ng lalaki doon, puro NPA. Pero ang mga baril nila, nandyan lang sa mga tabi-tabi nakatago sa mga punong saging." Maalala mo pa yung sikat na commander noong mga time, 1970, 71, Master? 72? 71. Ang naalaala ko pa lang, si Commander Dante yun, at saka yung Commander Dante na yun. Yun ang namin, laging habol-habol namin. Hanggang, yun ang pinaka-commander nila noon sa lugar na yun. Kaya, pagkatapos na noon,
Sa test mission namin, balik na kami sa kampo sa Tanay, Camp Kapinpin, tapos dineclare kami na graduate. Oo. Back to unit kami. Okay. Oo. Nung back to unit, then after, pagkatapos siguro ng mga ilang buwan, So, back to unit as in, balik ka sa PC. balik ako sa PC, sa Presidential Guard, batalyon mismo. Ngayon, hindi pa kami tumagal doon sa unit namin, siguro may mga ilang buwan lang. Tinawag na naman kami, yung unit, yung Lahat. ang nag-advise sa amin, ang aming team leader, na mag-prepare kami good for 1 week na Resort. ration. Nag-ayos kami. 1 week ration, lagay lahat sa pati mga damit, basta lahat ng biskwit, lahat ng pagkain. Alam mo naman ng mga ranger, kailangan talaga puro mga dilata at saka mga biskwit. Di nag-prepare kami. Isang ngayon, hindi pala namin alam na may nangyari pala sa Palanan, Isabela, yung Diguyo, yung MB Karagatan, na nag-landing ng mga armas doon sa Palanan, Isabela, sa Diguyo Point, particularly sa Diguyo Point. Kung naalaala ninyo yan. History na lang. Oo, history na lang. Yun na lang ang maano ko rin. Kasi kami ang naka-recover noong talagang 20th IB ata yung mga doon under nila ni sino yung sa komando, nakalimutan ko ng mga pangalan nila ni General Aglipay, ni General Paranis, yung mga noong araw. So, yun tayo. Nag-prepare kayo bigla na Nag-prepare kami lahat ng yung grupo namin yung doon sa Malacanang, tinawag kami isang team. Bale, 7 kami. General De Leon, ako, mga team na members namin, kasama yung Air Force na 2, kaya 7 kami. Pagka dating ng mga hating gabi, mga 12 o 11, sabi, jump off, sakay sa isang 6x6 for a mission na good for 1 week. Pero hindi pa namin alam kung saan kami. Yung pala, pagkatapos nung sakay namin, biyahe na kami papuntang airport. Sumakay, pagdating namin sa airport, sa Villamor Air Base noon, yung Nichols Air Base. Kayo lang talaga ang sinakay doon? Hindi. Nandoon na pala yung mga kasamahan namin na mga scout ranger, mga classmate namin, scout ranger, class 14. Class 14 pa lang noon wala pang iba Wala pang ibang scout ranger, class 14 pa lang. Kasalukuyan yung mga class 15, nag-training pa lang sila ng class 15. Di, pagdating namin sa airport, sumakay kami sa isang sasakyan, C-47 pa naman noon C-47. Pagka sakay namin sa C-47, hindi namin alam kung saan kami pupunta, pero ang mga team leader namin, alam niya kung saan kami pupunta, pero hindi pa sinabi sa amin. Walang klarong briefing pa, kasi wala pa Di, pagsakay namin, lumipad yung eroplano. Madaling araw. Nung lumipad ng madaling araw, tataka kami, puro dagat itong dinaraanan namin. Saan kaya tayo pupunta? Sabi, sa akin lang yun. Sa akin lang yun. Dahil kasi, hindi naman sinabi kung saan kami pupunta Yung pala, pagka medyo maliwanag na, nag-drop na kami sa isang airstrip na maliit. Yun pala, doon na kami sa airstrip ni Antonio Gomez, doon sa Isabela. Doon na sa Itchagi, Isabela Airstrip. Yun. Pagdating doon,
Disembark kami sa eroplano, ginawa namin command post yung airport na yun, na maliit. Doon, nalaman na namin na mayroon kaming mission dito sa bandang Palanan dahil mayroon daw barko na naglanding doon, nagbaba ng mga armas. Tapos noon, nag-briefing doon muna sa lugar, sa command post, sa airport. Then, kinagabihan, nag-ready na naman uli kami, yung buong grupo, na mag-transport papuntang by land, papuntang Palanan. Nag-cross country kami. Ang sinakyan namin, mga isang trailer ng kahoy. Isang trailer ng kahoy. Doon kami lahat nakaupo, lahat ng tropa ng Scout Ranger, class 14, hanggang makarating kami sa command post doon sa Palanan, Isabela. Nandoon may nauna na kasi doong 20th IB ata yun, na napin down na sila doon dahil namatayan na sila sa Digoyo Point. May na-recover kami doon na 5 patay. Ata yun, hindi ko lang matandaan kung sino-sino yung mga pangalan na yun. 4 ata ang na-recover namin na patay at isang buhay pa na doon. Yun ang namin na recover. Kasi ang Digoyo Point, kasi ang lugar na yon parang pagliko mo ng ganyan, masyadong, anong tawag ba dito sa Bisaya? Lawis ba? Tiko. Oo, tiko, ganyan. Basta lahat na pumapasok doon, hindi makatuloy-tuloy dahil binabakbakan sila, inaambush sila. Nung mapasok na namin yon, hindi kami nakapasok dito sa Along de Sur. Umakyat kami, alam mo naman mga ranger, hindi talaga kaya, umakyat kami dito sa bundok. Doon dito pala, pag akyat namin, pagbaba na ganyan doon sa kabila, mayroong mga paksol doon na mahaba. So, pahirapan talaga pagpasok. Dahil kasi, pagbaba pa lang namin doon, may mga paksol na. Pero may indication na parang kaalis lang nung mga nag-ambush dito sa mga casualty. Kaalis lang siya naman pagdating namin. Pero panay ng bakbakan doon sa unahan. Naririnig na namin mga putukan habang nandoon kami. Tapos, nakapasok kami. Na-recover namin yung mga patay at saka yung isang buhay. Hindi ko lang matandaan ano mga pangalan. Pag nandoon na kami, high tide, mayroong isang creek, yung parang sapa. Hindi kami makakatawid dahil high tide. Pero overlooking nyo ng dagat. Nandun na kami sa shore. Nasa shore na kami dahil kasi lagpasan na namin yung Digoyo Point eh. Yung mahirap. Yung pinakamahirap. Nandun na kami. Doon na namin nalaman na mayroon pala mga paksol doon. Naka-ambush position pala. Kung sinong papasok doon, talagang ma-ambush. Kaya napin down yung unang unit na dinatna namin doon. Hindi sila makapasok. Kaya humingi sila ng reinforcement. Kami yung yung Scout Ranger na bagong graduate na class 14 ang tinawag. Kaya yun ang talaga challenge namin. Ngayon, nung nandoon na kami, siguro may nakamonitor na sa Malacanang na ganun ang nangyari. Yung mga armas, nandoon na, panay na encounter doon sa kabila. Kami rin, hindi kami makatuloy dahil kasi kung pupunta kami doon, binabakbakan kami, galing sa taas, galing sa bundok, binabakbakan kami. Kaya tagal hanggang sa bandang hapon na. Umaga kami naka-recover ng mga patay, ng mga hanggang sa hapon.
Wala pa rin. Wala pa rin. Kinabukasan, nag-standby kami doon sa may tabi. Pero panay ang bakbakan, naantay namin na medyo maglutahid para kami makatawid. O inantay namin maglutahid para kami makatawid sa kabila. Dahil doon nanggagaling ang mga putukan eh. Doon nanggagaling bawat pakita namin dito, binabakbakan kami. Oo, kaya kinabukasan, mga bandang tanghali tayo. Siguro mayroong balita sa amin na secure daw yung darating si General Enrile, Enrile ba yun? Siyang ano noon eh. Enrile, General Ramos, saka si Ninoy Aquino. Nagbisita sila doon via helicopter. Oo. Pagdating nila doon, kami nag-secure sa kanila. Pagbaba nila, ayaw maniwala ni Ninoy Aquino na mayroon ang kalaban nandoon, nagbakbakan doon sa kabila. Pero naririnig na nila na may putok-putok na. Di ayaw maniwala. Gusto nilang makikita daw. Di naglakad sila, nag-secure kami. Kaming team namin, nag-secure kami. Pag hindi pa nga kami nakalayo sa lakad, mga 20 meters, binabakbakan sila. Kami rin, kaya sabi namin, cover. Oo. Noon, siguro mga 2 beses sila nag-attempt na pupuntahan yung lugar. Talagang pag makita lang sila, binabakbakan sila. Pero wala naman kita mo naman, kasi ano na low tide na sa mga bato-bato. Gumagano ng mga bato. Mga bala. Kaya hindi sila natuloy. Umuwi na sila kasi balita ata nila, lalo na si Ninoy Aquino nung araw, hindi naniniwala na mayroong mga armas na binaba doon sa Diguyo Puyen. Pero ang barko nandyan, ang MV Karagatan sa katabi. Nakikita na nila. Tapos, saan galing yung barko? Galing daw yun ng China. Galing ng China, dyan bumaba. Tapos, nung umuwi sila ng ganyan, kami, muna kami, continue patrolling. Pero hindi na kami dumaan dito kasi pag nakita nila kami nandito dumadaan, binabakbakan. So, bumalik na naman kami sa bundok, ganyan. Umakyat kami doon kasi pinpoint na namin yung Hill 225. Nakuha na ang posisyon ng kalaban. Nasa Hill 225. Pag punta namin doon, dito kami sa bandang taas na wala ng tubig yung sapa, yung parang river, wala na. Makyat kami. Tapos pagbaba namin, nababaan namin yung Hill 225. Doon naka-imbak ang lahat. Ang dami ng importin. Dami ng importin doon. Na-recover namin sa ilalim ng mga yung tinatakpan lang ng mga, siyempre pag nasa bundok pala, mas makapal ang dahon. Hindi nyo in-expect na may mga baril doon? Hindi pa. Hindi namin in-expect may mga baril. Hindi lang mga baril ang na-recover namin doon, kundi yung mga tent, yung mga pagkain, mga bigas. Anong klaseng pagkain? Mga bigas at saka yung dilata. Tapos mga bala na wala namang bala anong tawag ng bala? Galing abroad talaga na bala? Galing abroad talaga na bala. Importin lahat yun. Na-recover namin doon, nabilang namin. 1,000 mahigit. Na baril? Na baril. 1,000 ang na-recover namin. 1,800 o 1,700 na baril. Na importin. Yung nandyan lang actual na nakuha namin. Pero marami pa raw yun. Brand new, Brand new, bagong-bago.
may mga ano pa, yung, ang tawag dito, may mga grasa pa. Yun ang ginamit namin nung na-occupy na namin yung ano, dahil wala na sila, kasi binabakbakan pa rin kami. Yung pala, yung pagwakbak sa amin, ano na pala yun sila, dahan-dahan na silang nag-withdraw. Habang binabakbakan kami, isang gabi at 2 araw kami doon nabakbakan. Inuubos nga namin yung mga bala dito sa 14. Tapos, bago kami nakapasok doon, nag-request kami, unit, nag-request ng helicopter, fire support, air support, kasi hindi kami makapasok doon. Nung hindi pa kami nakapasok doon, hingi kami ng reinforcement, fire support, galing ng Malacanang na kailangan namin ang aerial support para malaman kung ano yung kalaban, ma-preempt yung kalaban doon. Ngayon, sinuportahan naman kami ng helicopter. Ang helicopter na yon, nakailang bomba ata sila doon. Pagkatapos, mga 3 balik ata sa bombahan nila. Tapos, medyo tumahimik. Siya na ang pag-akyat na namin doon sa yung Hill 225. Yung nadatnan namin doon, yung mga baril, at saka mga bala, kahon-kahon na bala, at saka yung mga communication equipment nila, saka mga yung mga document ng mga yung PA. Doon na-recover sa may cave kasi doon sa ilalim. Doon naka-imbak yung kanilang yung bigas, yung mga communication equipment, saka mga baril, doon namin nakuha sa ganitong mga kalayo. Maglakad ka lang ng ganyan, mayroon ka nang makakuha na nakabundle na importin. Mga 10 importin, yun, mga bundle-bundle na recover namin lahat. Ano yun? Kampo siya? Hindi naman kampo. Basta doon lang naglanding ang MB Karagatan para mag-deliver ng armas galing sa China. Yun lang, yun. So, pagkatapos noon, dumating sila mga government official, General Ramos, Chief of Staff Chief PC para ata si General Ramos noon, Chief PC. Tapos, yung si Enrile, si Ninoy Aquino, silang 3 alam ko na nakarating doon. Doon sila naniniwala na talagang may armed landing na nangyari doon sa Digoyo po yun. Kaya, yun, pagkatapos noon, isa na ako sa mga nagpiri ng mga baril papuntang Malacanang noong araw. Dinala namin sa GHQ yung lahat ng baril na yun. Pina-account namin doon. Helicopter lang ang gamit namin. Siguro mga 5 balik namin yun. Lahat. Ang piloto ko naman noon, ngayon ay dating mayor ng Zamboanga, si Mayor Dalipi. Kalimutan ko lang ang first name noon. Siyang pilot ng helicopter noon. Sama pa nga kami gusto ko. Mayroon kaming mga sir, kailangan ko yung souvenir. Sabi niya, huwag ka mag-alala, pero wala namang nangyari. wala sa akin, ewan ko sa kanila. Kasi sila may ng helicopter . So, grabe yung no? Oo. Hindi Karagatan pala nila. Oo.
Kasi kaya doon nag-declare ng martial law yung si President Ferdinand Marcos nung araw. Kailan ba yun? September, July yung na-recover namin yung Bikaragatan eh. Ang leader pala doon sa kalaban namin noon, kung maalaala mo, si Lieutenant Victor Corpus. Lieutenant Victor Corpus. Pero ngayon, di ba bumalik siya sa service noong panahon ni Cory Aquino. Si Victor Corpus, yung PMA na nag-ransack ng armory sa PMA sa Baguio City. Yun pala ang commander doon sa NPA na nandoon naging namin kalaban noong araw na yun. Ngayon lang namin nalaman na siya pala nandoon. Mag-retire na si Victor Corpus. Kaya, yun lang naman ang pinaka-history ko sa buong buhay ko na hindi ko makalimutan dahil buhay namin na nakataya doon noong araw. Wala kaming gamalay-malay nung una na yung palang pagiging scout ranger, hindi pala basta-basta. Basta at least, nasib namin ang bayan noong araw. Dahil sa Scout Ranger Class 14, nasib namin ang bayan na hindi magupo ng mga kalaban. Kasi biruin mo, ganun karaming baril ang bumagsak doon sa Digoyo Point noong araw sa Palanan, Isabela. Master, ang Class 14, kayo ang isa sa mga pinakaunang nag-ranger sa PC. Oo, kami. Kasi nga, hindi kami, ang ibang unit noon, hindi pinapapasok ni General Elito, siyang commander noon, sa mag-training sa Scout Ranger. So sa pulis, kayo yung pinakaunang ranger? Talaga naman. Wala namang ibang police nandun, yung class 15, 16, hanggang 17. Pero ang pinakauna, class 14. Ikaw? Ako, yung team namin ni General Dick De Leon, na ngayon ay director ng NICA. Sir, isa ako sa mga bayani na nag-save sa bansa natin noong araw. Pero hindi namin alam na isa pala kami sa mga bayani na noong araw na muntik na masakop ang bayan natin ng mga komunista. Kasi kung nakarating sa kalaban yung mga armas na yun, paano na tayo? Dahil talagang sobra ang pagka-proud ko. Nalaman ko ngayon na nabubuhay ako na mayroon pala akong nagawa sa bayan noon. Na noong araw, hindi ko alam na simple-simple lang noong araw. Yung pala, malaki na pala ang naiambag ko dito sa ating bayan. Yun. Kaya, sa mahal na Panginoon, talagang ako'y nagpapasalamat na hanggang sa ngayon, isa ako sa mga tumatayo na pinagmamalaki ko na mayroon akong nagawa sa bayan natin na isang kabutihan. Yun lang ang ko. Talagang proud ako. Hanggang sa ngayon, lagi ko na lang kinikwento nga sa mga apo ko, mga anak ko na hindi pa nila alam itong MB Karagatan eh. Ganun ba? Oo, ngayon ko palang nakwento sa mga anak ko na mayroon palang ganun ang nangyayari. Habang nagkikwento ako, bakit ka nandito sa Manila? Ganyan.
Eh, kasi pinatawag ako na mayroong ganito, ganyan. Oh. Hindi nila alam noon na may nagsakripisyo ka rin pala noon. Hindi nila alam. Ang alam lang nila, nandyan kami sa Malacanang noong araw na nagsilbi sa Pangulo. Pero hindi lang ang Pangulo ang sinisilbihan namin, kundi pati na buong bayan, buong Pilipinas. Kasi kung hindi namin na kuha yung mga armas na yun, siguro, aywan ko lang, sa panahon ngayon, kung nandito pa tayo. Okay. Noong araw kasi, hindi naman ako nangarap na maging scout ranger. Bakit? Bakit? Dumating lang ang isang pagkakataon na sinabi na kung sinong gusto mag-volunteer na mag-scout ranger, mag-training sa tanan. Eh, walang dalawang salita ang taas ako ng kamay. Isa na ako. Eh, kasi noong pagiging sundalo natin, hindi naman tayo basta na hanggang dyan lang. Kasi kami noong sundalo talaga kami noong araw. PC ako dati. Proud ka na naging member ka rin ng Scout Ranger? Sobra ka-proud. Sobra ka-proud. Naging member ako ng Scout Ranger, class 14. Dahil yung contribution ko pala bilang Scout Ranger, ngayon ko napagtanto na nakapagbigay pala ako ng isang magandang ehemplo dapat sa ating mga mga kabataan sa ngayon na magiging mapagmahal sa bayan. Dahil yun naman ang ko noon. Gusto ko magsundalo dahil mahal ko ang bayan. Gusto ko magserbisyo sa tao. Yun ang ko noon. May consider mo ba, sir, na or may nauna pa bang pulis na nag-ranger? Wala. Kami lang. Mayroon silang tinatawag noon na PC Ranger, pero hindi naman Scout Ranger, nag-training sa Scout Ranger. So parang may consider mo na isa ka sa mga Pioneer. Pioneer sa Scout Ranger. Kaming team namin. Lahat kayo nag-graduate? Lahat kami nag-graduate. Kaming 7. 7 lang kami sa team namin galing Malacanang. Yung ibang kasama namin, mga Air Force na tsaka Marine. Army yung iba. Kami lang ang PC. Si Lieutenant Panoon, yung class 70, class 71 ba ito sa PME? Si General De Leon, nakalimutan ko na rin Ito, sir. More than 50 years na may. So, parang naging bayani kayo at saka iniidolo kayo ng at saka ang dami ng mga kapulisan natin na nag-ranger na rin. Marami. Magbula sa amin, may sumunod pa ng mga klase. Class 15, class 16, tsaka 17. Mga PC. Mga galing Malacanang noong araw. Ano yung mensahe mo, sir, sa lahat? Bilang isang naging Scout Ranger at nakapaglingkod sa bayan na parang bayani na rin, pioneer sa mga kapulisan, PC. Ang mensahe ko lang sa sambayanan, una, ang sakripisyo ng ating mga kasundaluhan, lalo na yung mga Scout Ranger, ay hindi matawaran dahil sila ang tagapagligtas ng ating bayan. Kaya sila nagsundalo na ganyan para sa bayan. Pangalawa, ang mensahe ko sa mga kabataan sa ngayon na dapat isa puso nila kung anuman
ang kaya nilang gawin, huwag na silang magdalawang isip na gumawa ng para sa bayan. Dahil sa ngayon, hindi mo pa masasabi na anong mga tanong sarili mo, anong kaya mong ibigay sa bayan sa ngayon. Kasi hindi mo pa katulad ko, hindi ko pala alam na ang aking serbisyo nung araw, nung pag-scout ranger ko, yung pala malaki akong nakatulong sa ating bayan dahil sa pagtatrabaho ko bilang isang sundal. May mga nagawa pala tayo o nakakontribute tayo para sa kalayaan ng bayan natin. Kaya Sa mga batang gusto sa mga bata na gustong magsundalo, sige, ituloy ninyo at hindi kayo magsisisi. Darating ang araw na katulad ko ngayon, isang proud na mamamayang Pilipino nakapagbigay ng kalayaan ng ating bayan.